ilagay ka sa mataas na kalagayan para magkaroon ka ng kalwalhatian. Ano po ang ibig sabihin? Itinuturo sa atin na huwag tayong magmamataas kasi ang Diyos ang magtataas. Ang sabi po doon sa 2:7 ng unang Samuel, ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Hayaan mo ang Panginoon. Kung mayaman ka, doon ka pa rin sa mababang kalagayan. Huwag kang mag-isip ng mataas, kasi ang Panginoon naman ang nagpapayaman at nagpapadukha. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Bayaan mo na ang Panginoon ang magtaas sa iyo, hindi ikaw sa sarili mo, para magkaroon ka ng kalwalhatian. Kaya nga yung kapatid na dukha, ang sabi doon sa Santiago, ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Anong kalagayan yung mataas na iyon? Yung pagtaas sa kanya ng Diyos, hindi naman yung pagtaas niya sa sarili niya. Kung ang gusto nating mataglay ay ang kaisipan ng Panginoong Hesukristo, iyon ay kaisipan na may kababaan at hindi kataasan. Ang sabi pa ni Kuya, kaya gagawa tayo na hindi sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kaya nga sa ating mga paggawa, sa ating mga paglakad, ang dapat nating mataglay, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod na mangagbatahan kayo-kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Dapat po pala, may pakikipagkaisa tayo sa Espiritu. Pagka may pakikipagkaisa tayo sa Espiritu, ang lakad na dapat ilakad natin, yung nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Kaya po ang sabi, masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Ang pagkatawag sa atin, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Marami, mababa ng sanglibutan. Kaya hindi ka nararapat lumakad na mapagmataas dahil magsisilakad tayo ng nararapat sa pagkatawag sa atin. Paano? Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod na mangagbatahan kayo-kayo sa pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu. Kung tayo magkakaisa, ano yung pagkakaisahan natin? Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Magkakaisa tayo ng Espiritu ng pag-iisip natin na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Kaya nga pagmamasdan mo ang mayor parte ng kapatiran, makikita mo na talagang nakaugnay doon sa ulong Kristo. May pag-iisip ni Kristo, sapagkat nakikita sa kapatiran ang humility, ang kapakumbabaan. Kaya lutang na lutang kapag may pantas sa sariling haka. Kaya nga po sinabi sa Filipos 2:3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Yung pag-iisip na kay Kristo, hindi mataas ang pagkakilala sa sarili niya. Kahit na may mataas pang kalagayan, ibinababa niya ang sarili niya. Hindi siya pantas sa kanyang sariling haka, dahil nakikipagkaisa siya ng pag-iisip doon sa katawan, na ang pag-iisip ng katawan, yung pag-iisip ni Kristo. Ang Espiritu kasi ng kapakumbabaan, dapat talaga iyon na mataglay ng katawan, dahil makikiayon tayo dapat
sa mga bagay na may kapakumbabaan. Kaya nga dati, nasasabi minsan ni kapatid na Eli, Marunong ka pa sa honor. kasi talagang may ganoon. Minsan, marunong pa nga kay Kristo. Sinabi na nga ni Kristo na ganito. Sinabi na ni San Pablo na ganito. Pero meron siyang haka ng kanyang sarili. Pero nakaliligaya na mayor parte ng mga kapatid. Ang sabi nga ni San Pablo, namamanhig nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapainuhod na mangagbatahan kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Espiritu po ng ano? Espiritu ng kapakumbabaan. Kaya mayor parte ng mga kapatid, makikita mo na nakikipagkaisa doon sa kaisipan na iyon, yung mababang loob. Kaya nga, pagkanay iba ng Espiritu, nasasabi ng kapatid, parang iba ang dating nun ah. Dahil hindi niya natataglay yung Espiritu na dapat nating pagkaisahan, yung isip na may kapakumbabaan at hindi dapat maging pantas sa ating sariling mga haka. Huwag po nating kalimutan ang bili ni Kuya na ang Panginoong Hesus ay nag-iwan sa atin ng halimbawa na ang sabi nga ng sulat ni San Pedro, sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Na ano po ang sabi? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya ano po ang sabi? Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Gusto po natin na ang Diyos ang magtaas sa atin? Hindi natin dapat na ilagay ang sarili natin doon sa pagmamataas o pagpapalalo. Si Kristo nga po, bagamat siya'y anak, natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Iyon ang itinuturo sa atin. Yun po ang mahalaga, sapagkat ang sabi sa 4:6 ng Santiago, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya dapat doon tayo makipagkaisa ng kaisipan, sapagkat nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga ang sabi ni San Pablo sa 9:8 ng ikalawang Korinto, at magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa para tayo pala ay sumagana sa lahat ng biyaya. At magsipanagana sa bawat mabuting gawa, huwag mong kalimutan, ang Diyos sumasalangsang sa palalo, datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Dahil magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo kung matuto tayo na huwag magpalalo, huwag magmataas ng kaisipan, at huwag pantas sa sariling haka, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba, pero sumasalangsang doon sa mga palalo. Ito po ay significant. Bakit significant? Ang Diyos nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kaya po ang sabi, magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo kung nandoon tayo sa kalagayan na tayo ay mapagpakumbaba at taglay natin ang kaisipan ni Kristo na hindi natin ginagawa sa kapalaluan yung ating ginagawa o sa pagkakampi-kampi, kundi sa kababaan ng pag-iisip na doon tayo nagkakaisa. Kaya nga sabi ni Kuya, kadalasan
pagmasdan mo ang lupang mataas, madalas tuyo. Kaya nga ang deklarasyon ni San Pablo, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay, upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos. Nasaan yung karunungan na yon? Nasa mababa. Kaya sabi ni San Pablo, ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal. Kaya nga sabi ni Kuya, nakakatuwang pagmasdan ang kapatiran. Makikita mo talaga na ang espiritong nananalaytay ay yung espiritu ng kapakumbabaan. Ang mga kapatid na mayayaman at mga may pinag-aralan, makikita mo na hindi sila mapagmataas. Subalit yung katawan na hindi pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo, hindi mapangalanan ang mga kasamaan na kanilang ginagawa. Kaya doon sa binasa nating talinghaga, meron talaga ang pinipili nila ay yung mga pang-ulong luklukan. Pero ang sabi, huwag kang uupo sa pang-ulong luklukan. Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo. Mapapahiya ka dahil malalagay ka doon sa dakong kabababaan. Kaya pag inanyayahan ka, doon ka umupo sa dakong kabababaan para kung dumating naman yung nag-anyaya sa iyo, hindi ka mapahiya. Ang ibig sabihin, hindi mo dapat itaas ang sarili mo. Bayaan mong ang nag-anyaya ang magsabi na, dito po kayo maupo. Ay, hindi po. Dito na lang po. Hindi po. Dito po kayo maupo. Ang sabi ng talata, magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga kasalumong nangakaupo sa dulang. Yun po dapat ang makita lagi sa atin para lalong sumagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Para lalo naman tayong magkaroon ng pagkakataon ng kakayahan na makagawa at sumagana sa mabuti. Dapat ay mataglay natin ang kaisipan na hindi nagmamataas, hindi nagpapalalo. Huwag po natin kakalimutan, ang karunungan ay nananahan sa mababa. Ang sabi sa kawikaan, nasa mababa ang karunungan. Kasi iba yung ang Diyos ang magtataas sa iyo kaysa yung itaas mo ang sarili mo. At yun ay sa ating mga magkakapatid sa kabuuan ng katawan. Dahil iyon ay sinasabi sa iglesia na dapat gawin natin. Magkaroon tayo ng pag-iisip na kay Kristo. Mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.